Tulad ng dati, dadaanin natin ito sa isang raffle. Para malaman natin kung sino sa inyong tatlo ang hahawak nito. Your Honor, sinong akusado? At anong kaso? Colonel Orlando Aberilla is being accused of violating Presidential Decree 1866. Branch number 88, Judge Velasco. Branch number 103, Judge Salazar. And branch 104, Judge Asuncion. Sige, Judge. Magdasal ka mabuti. Dahil ito na huli mong panalangin. Huwag kang lilingon. Hahatulan na kita. Hahatulan? Bakit? Pwes ka ba? Oo. At ako na rin ang bertugo. Hindi mo ako kilala. Pero nasisiguro ko na kilala mong kapatid ko na si Carlos Pineda Jr. Carlos Pineda? Kung sa bagay, ano nga naman ang pakialam mo sa mga taong hinatulan mo at kinitlan ng buhay? May kasalanan man o wala. Sorry, kaibigan, pero hindi... Huwag mo akong tatawagin kaibigan. Magandang gabi ho, Judge. Nang dahil sa iyo, namatay ang tatay ko. At ang kapatid ko si Kaloy, na walang kinalaman sa pang-hold up. Hinatulong mo pa rin! Ah. Kilala ko na. Carlos Pineda Jr. Robbery with homicide. Pero bakit sinasabi mong pinatay ko siya? Una, hindi bitay ang hatol ko sa kanya. Hindi nga bitay. Pero namatay siya sa riot na nasa loob siya ng munti. Kaya para ikaw na rin ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya! Kaya magdasal ka na, Asuncion! Maaari bang basahin ko ang ilang kataga sa Kapitulo 45? Bahala ka! Kahit na sa versikulo 38 pa! Sige. Sabayan tayo. At nagpagunahan tayo sa impyerno. Iputok mo! Bakit hindi mo kayang kalabitin? Nagkakarera ba mga daga sa dibdib mo? Umakyat ba ang kalembang mo sa lalamunan? Baka maging tonsil yan. Makinig kang mabuti. Nang hatulan ko ang kapatid mo, napatunayang nagkasala siya. Wala siya kasalanan! Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Hindi totoo yan! Nung gabi nangyaring hold up, na binibintang sa kanya, magkasama kami. Kaya wala siyang kasalanan. Bakit hindi niya sinabi? At ikaw, bakit hindi ka tumistigo? Nagsawalang kibo ka doon sa korte. Nagbistula kang pipi. Hindi niya masabi. Dahil magkasama kami habang ninanakawan namin ng talya sa Santa Cruz. Hindi ko magawang tumistigo. Dahil may record ako. Hindi ka paniniwala pag ex-convict ka. Parang inamin ko na rin yung isa. Balik bilangguan ako. Sabay pa kami magkapatid. Hindi ka ba nakukonsensya? Nagsakripisyo ang kapatid mo para sa'yo. Pero ikaw, sinakripisyo mo siya para malibre ang iyong sarili. Samantala kung tumistigo ka, maaaring magaan lang ang naging sintensya sa inyo. Hindi habang buhay. Tuloy, naging dahilan ng pagkamatay ng ama at kapatid mo. Kaya huwag mo akong sisihin sa karuwagan mo. Huwag kang tumulad kay Poncio Pilato na naghugas ng kamay para mabaling lang sa iba ang kasalanan. Hukom lang ako o hindi Diyos. Hindi ko alam ang lahat. Binabatay ko ang hatol ko sa nadidinig ko sa loob ng korte. Hindi ako ang humahatol sa tao. Sila ang humahatol sa kanilang sarili. Kung may nagawa silang krimen,
mapaparusahan. Kung wala, maabsuelto. Ang batayan naming mga hukom ay ebidensya at batas. Hindi personal na paniniwala o damdamin. Kung ipakukulong pa kita, kawawa naman ang nanay mo. Ikaw na lang ang inaasahan sa buhay. Kaya bilang parusa, 5 abaginong Maria for illegal possession. 10 ama namin for grave threat. At magbagong buhay ka, absuelto ka na. Itong 45 mo, idodonate ko sa mga pulis. Kulang sa baril ang mga yon. Igoy! Ano? Yata pumanik ka. Tiyempo ka nandyan si Mayor. Halika. Anita, malapit na kita iregalo Mayor, si Tigoy Laredo, iisa ang kinaiinisan nyo. You have one thing in common. Iisa ang kinaiinisan nyo, si konsumisyon. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang sikat na lahi na nag-iisa na ngayon sapagkat halos lipulin na ni Judge Asuncion ang pamilya nito? Oo. Anong atin? Gusto niya makisama sa atin. Gusto niya maki-one combine para mawala na yung judge consumption na yan. Well, huwag kayo mainit, mga bata. Sapagkat meron akong magandang balita na itong isilusumpa natin malapit nang umalis dito sa lalawigan. At kung saan man siya papadparin ng kapalaran, ay walang dudang pasusundan naman natin siya kay kamatayan. Congratulations for your courageous and highly professional handling of the sensational Bitanga Loredo case, culminating in the conviction of Mario Loredo last year and Jaime Bitanga the other day. Judge, ano ang sinasabi? Basahin mo. Congratulations, Judge. Bigat Bakit? Ano sinasabi? Tiniente, sulat galing kay Lieutenant General Fidel V. Ramos. Ano nga raw? Basahin mo. Pambihira ka naman, Congratulations, Judge. Galing. Galing ni Judge. Judge! Commendation to, Congratulations, Judge! Para kayo... Kontrobersyal? Hindi akong kontrobersyal, Teniente. Ang katarungan ang kontrobersyal. Kaya nga tayo may korte. Kung sa bagay, Alam mo ba, nasa ating batas, ang mga akusadong kriminal ay marong higit na 35 karapatan. Yes. More than 35. Samantala, mga kawawang biktima ay isa lamang ang kanilang karapatan. Ang karapatang mabayaran ang pinsalang natamo nila. Pero kadalasan, nauwi pa ito sa wala. Judge, yun hong mga ibang gamit niyo, pinauna ko na ho dun sa sasakyan. Linda, bakit ka umiiyak? Wala po. Judge, napansin ko kanina pa
Maglilipat ba kayo ng opisina? Oo. Na-reassign ako sa Quezon City Regional Trial Court. Sige po, Judge. Sige po, Judge. Good luck po. Ana. Ingat. Ingat po kayo. Sige po, Judge. Attorney. Sige Sige ho. po, Judge. Julie, magpa-slim ng konti para makapag-bathing suit. Opo. Sige po, Judge. O, Teniente. Maraming salamat, ha? Wala po yun, Judge. Linda. Judge, mamimiss namin kayo dito. Hindi namin kayo makakalimutan. Bakit ka umiiyak, Linda? Mag-asawa ka na. Ako ang ninong. Mahirap ang tumatandang dalaga. Hindi ka raw pupunta sa langit. Judge talaga. Ingat po Ah. kayo. Bye. Vic, yung warrant of arrest ni Hubert Alfaro na pirmahan ko na. Dali mo na sa warrant section. Oo, Judge. Sir, ito yung mga baril. Sir! Ano ito? Colonel Aberilla, you're under arrest. On what grounds? For violation of Presidential Decree number 1866,
for illegal possession of firearms and ammunitions. Anong gagawin niyo sa asawa ko? Bilang executive judge, pinatawag ko kayo dahil may hinaharap ulit tayo na isang malaking kaso. Tulad ng dati, dadaanin natin ito sa isang raffle para malaman natin kung sino sa inyong tatlo ang hahawak nito. Your Honor, sinong akusado? At anong kaso? Colonel Orlando Aberilla is being accused of violating Presidential Decree 1866. That is illegal possession of firearms and ammunitions. Nahuli sa kanya ang 169 high-powered and sophisticated guns. Why don't we start the raffle? Okay. Ms. Reyes, do us the honor. Branch number 88, Judge Velasco. Branch number 103, Judge Salazar. And branch 104, Judge Asuncion. Ang hahawak ng kaso, branch number 104, Judge Maximiano Asuncion. Bingo! Criminal case number 3053082. People of the Philippines plaintiff versus Orlando Aberilla accused of violation of Presidential Decree number 1866 of illegal possession of firearms and ammunition. Are the parties ready? Your Honor, beside me is Fiscal Beltran, and I am Fiscal Reposo, both appearing for the Republic of the Philippines. Yes, Your Honor. We're ready. What about for the defense? Attorney Antonio Carbonell, Your Honor, with Attorney Victa for the accused. And we are ready. All right. Arraign the accused. Colonel? That on or about 27th day of July, 1987 in Quezon City, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the above-named accused, without any authority of law, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously have in his possession and under his custody and control the following: Sterling Assault Rifle, SMT 9mm, Carbine Caliber 30, Caliber 357 Revolver, Caliber 45 Pistol, Armalite Rifle M16, and several ammunitions and magazines. Guilty or not guilty? Your Honor, we move for the suspension of this arraignment because we question the validity of the information. Colonel, the information, Your Honor, is defective. Fatally defective on the grounds that the facts presented do not constitute an offense. Now, Section 1 of Executive Order 107, which took effect last July 15, 1987, was promulgated by President Corazon C. Aquino to give the holders of loose firearms, ammunition, and explosives the opportunity to surrender this to the proper authorities without incurring any criminal liability. Is that correct, Panyero? Therefore, Your Honor, we submit that we cannot go to trial. Now, granting na nahulihan ng mga baril ang aking kliyente, ang mga baril bang ito ay ginamit sa pagsagawa ng isang krimen? At higit sa lahat, Your Honor, ang mga baril na yan ay kinumpiska sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. That is all, Your Honor. Okay, all right.
But in this executive order, Your Honor, did not legalize illegal possession of firearms. Ang sinasabi dito, kung paano isusuko ang mga armas. Now, with the permission of the Honorable Judge, I would like to submit one single issue for the record. Now, ang nasasabing pamamahay na pinagpunan ng mga armas na ito ay hindi, inuulit ko, ay hindi sa pamamahay ni Coronel Orlando Aberilla. Yan lamang, Your Honor, ay isang safe house sapagkat ang tunay na pamamahay ni Coronel Aberilla ay nasa loob ng kamkrame bilang isang military officer. Ngayon, naintindihan mo ba? Order. Your Honor. Please allow me to speak. Proceed. Your Honor, bakit hindi natin puntahan ang bahay? Na kung saan ay nakumpiska nila ang mga armas. Gusto kong patunayan sa hukumang ito na ang bahay na yon ay hindi isang safe house, kung hindi bahay ko. Mga kaibigan, sa sandaling ito ay nakahanda na ang isang improvised courtroom na ipinaset up ni Judge Maximiano Asuncion dito mismo sa tahanan ni Colonel Orlando We are ready, Your Averilla Honor, sa kasong for this illegal ocular possession of inspection firearms na inihain to laban prove sa once kanya. and for all Kukwestiyon o that nagtatanong this ang, place is panig the ng residence protocol and kaugnay not sa the illegal safe ocular house of inspection the ng accused. prosecution. Samantala, Are the ang parties bilang ready? Judge Asuncion ay, nagbigay ng All right. pabunyag. Let's proceed. Sa ilang miyembro ng media at sa mga observers na pumasok na dito sa tahanan ni Colonel Averilla. Ito isang maganda at malaking tahanan. Ito naman po ang receiving area. Inuunahan ito ni Colonel Averilla ang pag-iikot dito sa loob ng tahanan upang ipakita ang kalititang sulok itong kanyang bahay. Hanggang sa Dining. pumasok ang judge at katunayan hanggang sa master's bedroom. Ito naman po ang kama. Colonel Averilla upang patunayan At dito kami pinasok ni Colonel Salazar at ng kanyang mga kasama habang kami natutulog. na hiniling ng panig ng prosecution. Sa mga sandaling ito'y bumababa ng tulong. Ito po ang aking den. Kung saan naman naroon ang isang maliit na tanggapan ni Colonel Averilla. Your Honor. Samantalang ang leader. ang Kagabi leader po, ng, nang pasukin namin ang bahay na ito. ay, Dito po nakita namin na nakatambak sa lugar na ito ang iba't ibang klase mga baril. na siyang dahilan upang kasuhan si Colonel Averilla ng illegal possession of firearms. Sa Yan po, dito po. Nakita namin ang sari-saring klase ng ammunitions. Your Honor. The question is, Your Honor, sa labas ba ng bahay nakuha ang mga ito? Ito ba ay ginamit niya sa pagsagawa ng krimen? That is all, Your Honor. Si Judge Asuncion sa mga paliwanagan.